Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, lalo na kung may nawala na mahal natin sa buhay, kapag hindi maganda ang nangyayari sa atin, kapag meron tayong sakit, karamdaman, kapag namimighati tayo. Parte ng buhay ng tao ang kalungkutan. Kahit ang mahal na ina ay hindi iba or exempted sa pakiramdam na ito. Tulad natin, nakaranas din siya ng kalungkutan. Maraming mga bagay din ang hindi magandang nangyari sa kanya, lalong higit sa kanyang anak na labis niyang kinalungkot. Doble ang kalungkutan para sa isang ina ang makitang kanyang anak na pinahihirapan, at lalong higit ang makalong niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Ang 7 kalungkutan na naramdaman ng ating mahal na Birhen ay inihula ni Simeon sa templo nang makatagpo niya ang banal na pamilya sa pagtatanghal kay Jesus. Sabi sa Lucas, "The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." Known as the 7 Dolors or the 7 sorrows of Mary, these sorrows are the prophecy of Simeon, the flight into Egypt, the loss of the child Jesus for 3 days, Mary meets Jesus on his way to Calvary, crucifixion and death of Jesus, the body of Jesus being taken from the cross, and the burial of Jesus. Iyan ay marami para sa isang babae na magtiis sa buong buhay. Gayunpaman, ang mahal na ina ay hindi lamang ibang babae. Siya ang babaeng pinili ng Diyos upang ipanganak ang kanyang anak. Kasabay ng malaking kagalakan at responsibilidad na iyon ay dumating din ang matinding kalungkutan. Kasabay ng kanyang malaking kagalakan at kalungkutan ay dumating ang malaking pagmamahal. Para sa bawat isa sa amin, bilang kanyang mga anak, ito ang hiniling ng ating Panginoon sa kanya na ipayubay siya sa krus na maging ina ng buong sangkatauhan. Ang pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tanggapin ang hula ni Simeon. Pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng lakas para yakapin ang bawat espada habang tumatagos ito sa kanyang puso. Pag-ibig ang nag-udyok dito na tanggapin ang namamatay na kahilingan ng kanyang anak. Ang pag-ibig ang nagtulak sa kanya na patuloy na alagaan tayo ng may pagmamahal. Walang limitasyon at tapat. Our Lady of Sorrows, pray for us. If you have any other questions, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you.